Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya natin sa kwentuhan. Kumusta po kayo? Sana po, sa gitna ng ating mga abala sa araw-araw, ay meron kayong sandali para umupo, magpahinga, at samahan akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Naranasan niyo na po bang maramdaman na tila ba wala na kayong matatakbuhan, na ang bawat sulok ng mundo ay tila ipinagkakait sa inyo ang kapayapaan? Ngunit paano kung ang mismong landas na tinatakasan mo ang siyang maghahatid sa iyo sa lugar kung saan ang iyong puso ay unang makakadama ng tunay na tahanan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Sa unang kabanata, ang pagkain ng aso. Ang amoy ng bahaw na kanin na may kahalong hibla ng manok ang unang kumapit sa kumakalam niyang sikmura. Isang amoy na para sa karamihan ay basura. Ngunit para kay Hiraya sa mga sandaling iyon, ito ay amoy ng pag-asa. Hindi yan para sa tao. Bulong ng isang bahagi ng kanyang isip, puno ng kahihiyan. Pero gutom ka. Sagot naman ng isa pa, nangingibabaw ang desperasyon. Ilang araw na siyang tumatakbo, ilang araw na siyang walang matinong kain, walang matinong tulog. Ang suot niyang damit ay mamasa-masa pa dahil sa ambon kagabi at ang kanyang buhok ay magulo at lagkit na sa balat. Ang tanging dala niya ay isang maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit at ang bigat ng isang nakaraang hindi niya matakasan. Napadpad siya sa bayang ito. Baryo Sinagtala. Ayon sa nakita niyang karatula, kanina, isang lugar na tila payapa, malayo sa gulo ng syudad na kanyang nilisan. Ngunit ang kapayapaan ng paligid ay kabaligtaran ng digmaan sa loob niya. At ngayon, narito siya, nakaluhod sa malamig na semento sa likuran ng isang gusali. Sa harap niya ay isang malinis na aluminum na mangkok, ang pinagkainan ng isang alagang aso. Isang magandang aso, isang golden retriever, na ngayon ay mahimbing na natutulog sa kulungan nito ilang hakbang mula sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang dahan-dahan niyang inaabot ang mangkok. Napapikit siya. Patawarin nawa siya ng Diyos. Ang kailangan lang niya ay kaunting lakas para makapagpatuloy. Kaunting-kaunti lang. Nang akma na niyang dadamputin ang pagkain, isang pinto sa likuran niya ang marahas na bumukas. Isang anino ang tumabon sa kanya, kasabay ng isang malamig at matigas na boses. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, miss? Natigilan si Hiraya. Ang kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan ng isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng asul na scrubs at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Puno ng pagdududa at pagkamuhi. Magnanakaw ka ba? Dagdag pa ng lalaki, bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa kanyang pagkatao. Hindi makasagot si Hiraya. Ang mga salita ay ayaw lumabas. Tanging ang panginginig ng kanyang mga labi ang nagpapakita ng kanyang takot at kahihiyan. Biglang tumahol ang aso. Ngunit hindi ito tahol ng galit. Tumayo ito mula sa pagkakahiga, lumapit sa rehas ng kulungan at iwinagayway ang buntot nito. Tumingin ito kay Hiraya, saka sa lalaki, na tila nagtataka sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Dahan-dahan, isiniksik ng aso ang namanguso nito sa siwang ng kulungan at dinilaan ang nanginginig na kamay ni Hiraya. Ang simple at inosenteng kilos na yon ng hayop ang nagpabagsak sa lahat ng depensang itinatayo ni Hiraya. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Pipatawad. Iyon lang ang nagawa niyang ibulong. Basag ang kanyang boses. Gigutom. Nagutom lang po talaga ako. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng saglit na pagkalito. Tila ba ngayon lang nito napansin ang kanyang kalagayan, ang dumi sa kanyang mukha, ang gutay-gutay niyang damit, ang desperasyon sa kanyang mga mata. Sinubukan ni Hirayang tumayo. Kailangan niyang umalis.
Kailangan niyang tumakbo ulit. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na sumunod. Naramdaman niyang umikot ang kanyang paningin. Ang mga tunog sa paligid ay unti-unting humina. Ang huli niyang nakita ay ang gulat sa mukha ng estranghero bago tuluyang nagdilim ang lahat. Nag-iisang salita lang ang umalingaw-ngaw sa isip ni Lino habang nakatingin siya sa babaeng walang malay sa sahig. Problema. Mabilis siyang kumilos, dala ng kanyang sinumpaang tungkulin bilang doktor. Kahit na doktor siya ng hayop at hindi ng tao. Maingat niyang binuhat ang babae. Magaan. Masyadong magaan na tila babutot balat na lamang ito. Ang amoy ng ilang araw na pawis at alikabok ay kumapit sa kanyang damit, ngunit hindi niya ito ininda. Dinala niya ito sa loob ng maliit na kwarto sa likod ng klinika, ang lugar kung saan siya nagpapahinga. Inihiga niya ito sa simpleng sofa. Kumuha siya ng basang bimpo at malumanay na ipinunas sa noo at pisngi nito. Doon, sa pagkawala ng ilang patong ng dumi, mas luminaw ang mukha ng dalaga. Bata pa, marahil ay kaedad niya lang. Meron itong mga pinong pilik mata at hugis ng mukha na sana'y maganda kung hindi lang namumutla at may bahid ng pagod. Lino, no, anak? Anong kaguluhan yan? Ang tinig ng kanyang ina ay nagmula sa pinto na nag-uugnay ng klinika sa kanilang bahay. Pumasok si Tita Cora. Dala-dala ang isang basket ng bagong labang tuwalya, ngunit natigilan ito nang makita ang eksena. Diyos ko, Lino! Sino yan? Anong nangyari? Sa likod ko siya nakita, ma. Mukhang kukunin niya sana yung pagkain ni Bantay. Sagot ni Lino, hindi maitago ang inis sa kanyang boses. Himatayin ba naman? Imbis na magalit, ang nakita ni Lino sa mukha ng kanyang ina ay awa. Lumapit si Tita Cora sa dalaga, hinaplos ang buhok nito at inayos ang gusot nitong damit. Tingnan mo nga naman ang bata, payat na payat. Malumanay na sabi ni Tita Cora. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kumuha ka ng maligamgam na tubig at konting asukal. Bilis. Sumunod si Lino kahit labag sa kanyang kalooban. Habang nagtitimpla sa kusina, narinig niya ang pag-uusap nila ng kanyang ina. Ma, hindi natin siya kilala. Paano kung masama siyang tao? Baka miyembro yan ng kung anong sindikato. Nagpapanggap lang na kaawa-awa. Katwiran niya. Pilit na ginagawang luhikal ang kanyang pagdududa. Hinarap siya ni Tita Cora. Ang kanyang mukha ay seryoso. At paano kung hindi? Paano kung isa lang siyang batang naligaw at walang matakbuhan? Lino, nakikita ko ang sarili ko sa kanya noong bata ako. Gutom at takot. Ang pagkakaiba lang, may isang taong tumulong sa akin noon. Hindi ba natin kayang gawin yon para sa kanya? Walang naisagot si Lino. Ang kanyang ina, na dumanas ng hirap bago sila umasenso, ay may pusong mamon na kayang umunawa sa sakit na hindi niya kailanman narana. Ilang sandali pa, dahan-dahang nagmulat ng mata ang dalaga. Ang una niyang nakita ay ang maamong mukha ni Tita Cora at pagkatapos ay ang nakasimangot na mukha ni Lino na nakatayo sa di kalayuan. Agad siyang napabalikwas ng upo, puno ng takot. Pasensya na po. Patawad po. Aalis na po ako. Sunod-sunod niyang sabi, nanginginig ang boses. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nanghihina pa rin siya. Huminahon ka, iha, sabi ni Tita Cora, hinahawakan siya sa braso. Walang may galit sa'yo. Uminom ka muna nito. Inabot niya ang baso. Nag-aalangan man, tinanggap ito ng dalaga at ininom na tila ba ito ang unang likidong pumasok sa kanyang lalamunan sa loob ng maraming araw. Salamat po. Babayaran ko po. Magtatrabaho po ako kapalit ng tulong ninyo. Sabi niya, nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanila. Doon na pumasok si Tita Cora sa kanyang plano. Sakto. Kailangan ko ng katulong sa sari-sari store. Kung gusto mo,
pwede kang magtrabaho doon. May maliit na kwarto sa taas ng tindahan na pwede mong tulugan. Ma, protesta ni Lino, ngunit isang tingin lang mula sa kanyang ina ay nagpatahimik sa kanya. Talaga po? Tanong ng dalaga, may bahid ng hindi makapaniwalang pag-asa sa kanyang mga mata. Gagawin ko po ang lahat. Ako si Cora at ito naman ang anak kong si Lino. Pagpapakilala ng kanyang ina. Ikaw, anong pangalan mo? Hiraya po, sagot niya. Hiraya Di Malanta. Sa sumunod na oras, napilitan si Lino na manahimik na lang habang inaasikaso ng kanyang ina si Hiraya. Pinakain, binigyan ng malinis na damit at inayos ang tutulugan nito sa kwarto sa itaas ng Ang Munting Pag-asa Sari-Sari Store. Nang gabing iyon, bago matulog, nilapitan ni Lino ang ina sa sala. Sigurado ka ba talaga dito, Ma? Oo, sigurado ako. Matatag na sagot ni Tita Cora. May kabutihan sa mga mata niya, Lino. Nasasaktan lang. Tumango na lang si Lino at nagpaalam. Ngunit pagpasok niya sa kanyang kwarto, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang kaibigan na pulis sa kabilang bayan. Tol, pakicheck naman ang pangalan. Sabi niya sa mahinang boses, ayaw magparinig sa ina. Hiraya Di Malanta. Baka may record o kung anuman. May napadpad kasi dito. Pagkatapos ng tawag, sumilip siya sa bintana na natatanaw ang tindahan. Nakita niyang bahagyang nakabukas ang ilaw sa kwarto sa itaas. Hindi niya mapigilan ang sarili. Ang tiwala, para sa kanya, ay isang bagay na kailangang patunayan. At hanggat hindi niya nalalaman kung sino talaga si Hiraya, mananatili siyang nakabantay. Nakarinig siya ng mahinang pag-uusap mula sa kabilang linya. Sige tol, bantayan mo lang siya. Kailangan nating malaman kung sino talaga siya. Hindi niya alam na sa kabilang pader, sa siwang ng bintana, narinig ni Hiraya ang bawat salitang binitawan niya. Ang munting pag-asang nagsisimulang sumibol sa puso ni Hiraya ay biglang diniligan ng malamig na tubig ng pagdududa at takot. Ang bawat salitang narinig ni Hiraya mula sa pag-uusap ni Lino sa telepono ay tumatak sa kanyang isipan na parang markang bakal. Kailangan nating malaman kung sino talaga siya. Ang pagdududa, iyon ang pader na nakaharang sa pagitan nila at nauunawaan niya kung bakit. Sino nga ba naman siya? Isang estrangherang gusgusin na nahuling kumukuha ng pagkain ng aso. Sa mga sumunod na araw, itinutok ni Hiraya ang lahat ng kanyang lakas sa pagtatrabaho. Ito na lamang ang paraan niya para patunayan na karapat-dapat siya sa kabutihang ipinapakita sa kanya ni Tita Cora at para burahin kahit kaunti ang masamang impresyon na iniwan niya kay Lino. 5:00 pa lang ng umaga ay gising na siya. Lilinisin niya ang buong tindahan hanggang sa kuminis ang sahig. Aayusin niya ang mga paninda sa estante na parang mga sundalong nakahanay. Ang bawat sentimo ng benta ay maingat niyang itinatala sa isang maliit na kwaderno. Hija, dahan-dahan lang. Hindi ka naman kalabaw. Madalas na paalala sa kanya ni Tita Cora na may kasamang ngiti. Ngunit para kay Hiraya, ang pagod ay isang biyaya. Pinapanatili nitong abala ang kanyang isip, malayo sa mga anino ng nakaraan na patuloy na humahabol sa kanya. Ang mga taga-baryo Sinagtala ay mabilis siyang nakapalagayan ng loob. Nakikita nila ang kanyang kasipagan at ang sinserong ngiti na ibinibigay niya sa bawat mamimili. Naging paborito siya ng mga bata dahil palihim niya itong binibigyan ng candy kapag hindi nakatingin si Tita Cora. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bote ng soft drinks sa labas ng tindahan, narinig niya ang yakan ng isang bata. Si Kiko, isang payat na batang lalaki na madalas bumili ng tinapay, ay pinaliligiran ng 3 mas matatandang bata. Akin na yang pera mo, sigaw ng leader ng grupo, isang bugoy na nagngangalang Tonyo. Pambili lang namin ng sigarilyo. Ayoko. Bigay to ni nanay pambili ng gamot. Humahagulgol na sagot ni Kiko. Mahigpit na hawak ang iilang pirasong barya
sa kanyang kamay. Itinulak ni Tonyo si Kiko, dahilan para ito ay matumba sa maalikabok na lupa. Hindi na nakapagtimpi si Hiraya. Lumabas siya ng tindahan. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Tigilan niyo yan," sabi niya sa matatag na boses. Nagtawanan ang tatlong bata. "Sino ka ba, miss? Bagong katulong? Huwag kang makialam dito." "Sinabi kong tigilan niyo siya," ulit ni Hiraya, dahan-dahang lumalapit. "Kung may kailangan kayo, sa akin kayo humingi. Huwag sa bata." "Aba, matapang ka sabi ni Tonyo, at akmang susugurin si Hiraya. Mabilis pa sa 4:00 ang kilos ni Hiraya. Bago pa man makalapit si Tonyo, nahawakan na niya ang braso nito, ipinilipit sa likod at idiniin ang mukha nito sa pader ng tindahan. Hindi ito marahas, ngunit sapat ang diin para hindi makapalag ang bata. "Sa susunod na makita ko kayong nambubuli ng mas mahina sa inyo," bulong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng babala. "Hindi lang yan ang aabutin ninyo sa akin. Naintindihan nyo." Napatango na lang sa takot si Tonyo at ang dalawa niyang kasama. Binitiwan sila ni Hiraya at nagtatakbo ang mga ito palayo na parang nakakita ng multo. Tinulungan ni Hirayang tumayo si Kiko, pinagpagan ang damit nito at ibinalik ang mga baryang nahulog. "Okay ka lang?" "Oo po, Ate Hiraya. Salamat po," sabi ng bata. Punas-punas ang luha. Ang hindi alam ni Hiraya, sa bintana ng Aruga Veterinary Clinic sa tapat, nasaksihan lahat ni Lino ang pangyayari. Mula sa pagtatanggol niya kay Kiko hanggang sa paraan ng paghawak niya kay Tonyo. Mabilis, kontrolado, at epektibo. Hindi yun kilos ng isang ordinaryong babae. Iyon ay kilos ng isang taong sanay sa pagtatanggol sa sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang pagdududa ni Lino ay hindi napalitan ng takot, kundi ng paghanga. Ang babaeng inakala niyang mahina at kaawa-awa ay may itinatagong lakas at tapang, at ginamit niya ito para ipagtanggol ang tama. Nang gabing iyon, pagkatapos magsara ng tindahan, nakita ni Lino si Hiraya na nag-a-apply ng gamot sa isang maliit na gasgas sa braso. Marahil ay mula sa pagkakabangga sa pader kanina. Lumapit siya, dala ang isang maliit na first aid kit. "Ako na," alok niya sa mahinang boses. Nagulat si Hiraya sa biglaang paglapit niya. Hindi ito umimik at hinayaan na lang si Lino na gamutin ang kanyang sugat. Ang kanilang mga balat ay nagdikit sa unang pagkakataon. Naramdaman ni Hiraya ang init mula sa kamay ni Lino. At naramdaman naman ni Lino ang panginginig ng kamay ni Hiraya. "Nakita ko yung kanina," basag ni Lino sa katahimikan. "Magaling ka." Isang tipid na ngiti lang ang isinagot ni Hiraya. "Salamat," bulong niya. Tumango si Lino. Bago siya umalis, huminto siya sa may pinto. Yung tawag ko sa pulis noong unang gabi." Pag-amin niya, puno ng hiya. "Pinakansela ko," na kinabukasan. Iniwan niyang nakatulala si Hiraya. Ang pader ng pagdududa na itinayo ni Lino ay nagsisimula ng magpakita ng mga bitak. At sa puso ni Hiraya, isang maliit na halamang pinangalan ng pag-asa ang nagsimula na namang tumubo. Ngunit habang nag-iisa siyang nag-aayos ng paninda para bukas, isang motorsiklong walang plaka ang dumaan ng mabagal sa harap ng tindahan. Ang lalaking nakaangkas ay tumitig ng diretso sa kanya. Isang titig na kilalang kilala niya. Isang titig na dala-dala ang lahat ng anino na pilit niyang tinatakasan. Naramdaman ni Hiraya ang pagdaloy ng lamig sa kanyang buong katawan. Natagpuan na siya. Kinabukasan, may kakaibang bigat sa kilos ni Hiraya. Nawala ang gaan sa kanyang mga ngiti at napalitan ito ng isang manipis na belo ng pagkabalisa. Napansin ito ni Lino, ngunit hindi niya alam kung paano magtatanong. Ang kanilang pag-uusap kagabi, kahit paano'y naging simula ng isang bagay na bago, ay tila muling naputol ng isang di nakikitang pader. Pero may nagbago sa loob ni Lino.
Ang pagdududa ay napalitan ng kuryosidad. Ang inis ay napalitan ng protektibong pakiramdam. Hindi na niya tinitingnan si Hiraya bilang isang problema, kundi bilang isang misteryo na gusto niyang unti-unting tuklasin. Naging ugali na niya ang sumilip sa bintana ng klinika. Pinagmamasdan niya kung paano kausapin ni Hiraya ang matatandang bumibili ng sukat toyo. Kung paano nito inaayos ang buhok kapag humahangin, kung paano sumisilay ang tunay na ngiti sa labi nito kapag nakikipaglaro ito kay Bantay, ang kanyang aso, na tila ba mas pinipili pang tumambay sa labas ng tindahan kaysa sa loob ng klinika. Isang tanghali, habang nagluluto si Tita Cora, sinadya ni Linong damihan ang kanyang sinaing at adobo. "Ma, mukhang naparami yata tong luto ko," sabi niya. Pilit na itinatago ang kanyang tunay na motibo. "Baka hindi natin maubos. Dadalan ko na lang si Hiraya sa tindahan. Baka gutom na rin yon." Ngumiti lang si Tita Cora, isang nangiting punong-puno ng lambing at malalim na pagkaunawa. "Lino anak, matagal na mula nang huli kitang nakitang ganyan. Mula pa noong nandyan pa si Marco." Nagulat si Lino, ngunit mabilis niyang itinago ang reaksyon. "Ano ka ba, Ma? Baka masira lang ang pagkain." Dala ang isang platong punong-puno ng kanin at adobo. Naglakad si Lino patungo sa sari-sari store. Nakita niya si Hiraya na nakaupo sa loob ng counter, abala sa pagbibilang ng pera at malalim ang iniisip. Nang makita siya nito, bahagyang nagulat ang dalaga. "Oh, Doc Lino," sabi niya. May bahid ng pag-aatubili sa boses. "Kumain ka na," sabi ni Lino. Inilapag ang plato sa counter. "Pinagluto ka ni Mama." Ayaw niyang ipaalam dito na siya mismo ang naghanda ng pagkain para maiwasan ang anumang awkwardness. Tiningnan ni Hiraya ang pagkain, saka tumingin sa kanya. "Salamat po." Ang ngiti niya ay hindi kasing natural tulad ng dati. "May problema ba?" Hindi na napigilan ni Lino ang magtanong. Umiling si Hiraya. "Wala naman po." Iniiwasan niya ang mga mata nito. Napansin ni Lino ang pag-aalala sa mukha nito. Nakita na niya ang ganitong ekspresyon dati sa mga inabandonang hayop na kanyang nilulunasan. Isang nakatagong takot na hindi niya mailarawan. Naalala niya ang motorsiklong walang plaka kahapon. "Kung may kailangan ka o may umaaligid," simula ni Lino, ngunit agad siyang pinutol ni Hiraya. "Wala po talaga, Doc." Mabilis na sagot nito, halos biglaan. "Salamat po ulit sa pagkain." Hindi na nagsalita pa si Lino. Nauunawaan niyang hindi pa handa si Hiraya na magbukas sa ngayon. Kaya't sa ngayon, ang magagawa lang niya ay manatili doon, magmamasid at maghihintay. Nagbalik siya sa klinika, ngunit ang isang bahagi ng kanyang isip ay nanatili sa tindahan, nag-aalala para sa dalaga. Sa loob ng klinika, napansin niya ang lumang litrato nila ni Marco, ang kanyang matalik na kaibigan na nakangiti sa tabi ng kanilang lumang bisikleta. Matagal na niyang inihaharap ito pababa. Napabuntong hininga siya. Ang alaala ni Marco at ang nangyari ay nag-iwan ng malalim na peklat sa kanyang puso na nagpahirap sa kanya na magtiwala muli kanino man. Ang tiwala, parang salamin. Kapag nabasag, hindi mo na maibabalik sa dati. Sa pagtatapos ng hapon, habang si Lino ay naghahanda ng magsara ng klinika, nakatanggap siya ng isang tawag, isang hindi kilalang numero. Nag-atubili siya ng sandali bago sagutin. "Hello?" sabi niya. Sa kabilang linya isang garalgal at nakakatakot na boses ang umalingaw-ngaw. Hindi ito boses na pamilyar sa kanya. "Akala mo makakatakas ka, ha? Nakikita ka namin, Hiraya." Napahigpit ang hawak ni Lino sa telepono. Hindi para sa kanya ang tawag na yon at ang mga salitang iyon. Hindi lang basta banta. Isa itong nakakatakot na kumpirmasyon. Ang boses na narinig ni Lino sa telepono ay parang isang balaraw na tumarak sa puso ni Hiraya. Alam niyang para sa kanya ang mensaheng iyon. Nakita na siya. Natunto na siya.
Ang ilusyon ng kapayapaan sa baryo Sinagtala ay biglang nabasag. Ilang araw siyang hindi mapakali. Bawat anino, bawat yabag, bawat motorsiklong dumaan ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Pilit niyang ipinapakita na maayos siya, lalo na kay Tita Cora na labis na naging mabuti sa kanya, at kay Lino na kahit tahimik ay ramdam niyang nagbabantay. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bote ng suka, nilapitan siya ni Lino. May hawak itong flyers ng piyesta ng baryo. Biyernes ng gabi na pala yung piyesta. Bungad ni Lino, pilit na ginagawang kaswalang boses. Maganda raw ang fireworks display sa may ilog. Tumingin si Hiraya sa flyer, puno ng makukulay na ilaw at masayang mukha. Matagal na siyang hindi nakakadalo sa ganoong pagdiriwang. Oo nga, Doc Lino. Sagot niya. Malungkot ang ngiti. Sabi ni Mama, sumama ka raw sa amin. Dagdag pa ni Lino, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Para ma-enjoy mo naman dito sa Sinagtala. Nagulat si Hiraya. Ang pag-aalinlangan sa mukha ni Lino ay sapat na para malaman niyang nahirapan itong sabihin ang mga salitang iyon. Ang ideya ng isang normal na gabi, kasama ang pamilya ni Lino, ay nagpakilig sa kanyang puso. Ngunit ang takot ay agad ding sumingit. Paano kung doon siya matunton ng mga humahabol sa kanya? Maraming salamat po, Doc Lino. Pero, Hija, huwag kang mag-alala. Sumama ka na sa amin. Biglang singit ni Tita Cora na lumabas mula sa kusina. Matagal na rin akong hindi nakakakita ng matino-tinong kasama sa piyesta. Puro lang alaga ni Lino ang nakikita ko. Natawa si Hiraya. Hindi niya kayang tanggihan ang kabaitan ni Tita Cora. At sa isang maliit na bahagi ng kanyang puso, gusto niyang maranasan ang sandaling iyon. Kahit saglit. Sige po, sagot niya at nakita niya ang bahagyang ngiti sa labi ni Lino. Nang gabing iyon ng piyesta, nagsuot si Hiraya ng isa sa mga pinakamalinis niyang damit. Isang simpleng puting bestida na bigay ni Tita Cora. Pakiramdam niya ay may kakaibang gaan sa bawat hakbang niya habang papalabas siya. Nakita niya si Lino na naghihintay sa labas ng tindahan, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong. Mukha itong mas relax at mas guwapo. Ang ganda mo, Hiraya, bulong ni Tita Cora. Sabay abot sa kanya ng isang maliit na bulaklak para ilagay sa kanyang buhok. Namula si Hiraya. Salamat po, Tita Cora. Naramdaman niya ang sulyap ni Lino na mabilis niyang iniwas ng magtama ang kanilang mga mata. Puno ng musika, tawanan, at makukulay na pailaw ang baryo Sinagtala. Naglakad sila sa gitna ng maraming tao at sa bawat hagigik ni Tita Cora o sulyap ni Lino, unti-unting lumuwag ang kaba sa dibdib ni Hiraya. Naglaro sila ng ring toss at sa isang pagkakataon, pilit na pinanalo ni Lino ang isang malaking teddy bear para ibigay sa kanya. Salamat, sabi ni Hiraya. Niyakap ang gawa-gawaan at naramdaman ang init sa kanyang pisngi. Ang kilig ay naglandas sa kanyang buong katawan. Ang bigat niyan. Pwede mo nang pambalibag yan sa mga nambubuli sa'yo. Biro ni Lino at nakita niya ang tunay na ngiti ni Hiraya. Nag-enjoy sila sa mga laro at pagkain sa street food. Pagkatapos ng fireworks display sa may ilog, kung saan ang makukulay na pagsabog sa langit ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan sa kanyang puso, nagpasya silang maglakad-lakad muli. Iniwan sila ni Tita Cora na kunwari bumibili pa ng kakanin, ngunit alam ni Hiraya na may pakana ang matanda. Dinala siya ni Lino sa isang lumang tulay na malayo sa ingay ng piyesta. Sa ilalim ng tulay ay dumadaloy ang ilog at sa itaas naman ay nagniningning ang di mabilang na mga bituin. Ang tunog ng musika mula sa piyesta ay malayo na. Ang ganda ng mga bituin dito, sabi ni Hiraya, halos pabulong. Oo, sagot ni Lino. Ang kanyang boses ay malapit sa kanya. Dito sa Sinagtala, ligtas ka, Hira. Ang mga salitang yon ay parang isang himig at halos maniwala si Hiraya.
Ang kanyang puso ay handang maniwala. Dahan-dahan, naramdaman niya ang kamay ni Lino na humawak sa kanyang kamay. Ang init na dumaloy mula sa balat nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Tinitigan niya ang kanyang mga mata at nakita niya doon ang isang emosyon na pilit nitong itinatago. Pag-aalaga. Gusto niyang manatili sa sandaling iyon. Gusto niyang hayaan ang kanyang puso na lubusang magtiwala. Ngunit biglang kumislap sa kanyang isip ang alaala ng motorsiklong walang plaka, ang boses sa telepono. Ang malamig na takot ay muling humawak sa kanya. Kung mananatili siya, ilalagay lang niya sa panganib si Lino at si Tita Cora. Hindi niya kayang gawin iyon. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Hindi po. Bulong niya, tumalikod. Walang ligtas para sa akin. Hindi nakasagot si Lino. Ang kanyang balikat ay biglang bumagsak. Tumahimik sila sa paglalakad pabalik. Ang saya ng piyesta ay tila nawala na. Ang init na naramdaman ni Hiraya ay napalitan ng pamilyar na lamig ng kanyang nakaraan. Nang makarating sila sa tapat ng bahay ng mga Valderrama, nagulat sila sa kanilang nakita. Isang itim na kotse ang nakaparada. Isang kotse na mukhang hindi nabibilang sa baryong ito. Mula sa driver's seat, bumaba ang isang babae. Maganda ito. May mahabang buhok at nakasuot ng eleganteng damit. Kasama niya ang isang maliit na bata na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Humarap ang babae kay Lino. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may pag-asa. Lino, sabi niya. At ang boses nito ay parang isang pamilyar na awit na nagdulot ng gulat sa mukha ni Lino. Nagbalik na ako. Ang pangalan, ang boses, ang mukha. Ang lahat ng iyon ay nagbalik sa isipan ni Lino na parang isang malamig na hampas ng alon, nagpapabalik sa kanya sa nakaraan na matagal na niyang inakalay na kalibing na. Isla, nakatayo siya roon, maganda pa rin, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, isang bata na tila 5 taong gulang, nakakapit ng mahigpit sa kanyang palda. Nakatingala kay Lino na may pagtataka. Hindi niya ininda ang mga tanong ni Hiraya na tila nagmumula sa malayo. Ang buong mundo ni Lino ay umikot. Bumalik sa mga taon kung saan ang babaeng nasa harap niya ay bahagi ng kanyang mga pangarap. Ngunit ang mga pangarap na yon ay nauwi sa isang bangungot, isang aral tungkol sa tiwala at pagkabigo. Isla, tanging nasabi ni Lino. Ang kanyang boses ay tila estranghero sa kanyang pandinig. Anong ginagawa mo rito? Bago pa makasagot si Isla, lumabas si Tita Cora. Ang nangiti sa labi nito ay nawala nang makita si Isla, ngunit gaya ng dati, hindi nito kinalimutan ang kanyang pagiging disente. Isla, Hija, bati ni Tita Cora, malamig ngunit magalang. Pumasok kayo, baka giniginawang bata. Nagpasalamat si Isla. Habang papasok sila, isang sulyap ni Lino ang tumama kay Hiraya. Ang masaya nitong mukha mula sa piyesta ay napalitan ng sakit. Naramdaman ni Lino ang bigat ng tingin ni Hiraya sa kanya. Puno ng pagkalito, pagdududa, at higit sa lahat, takot. Gusto niyang lapitan si Hiraya, ipaliwanag, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa sala, umupo si Isla sa sofa at ang bata ay agad na umupo sa kanyang kandungan. Nagsimula si Isla na magkwento. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lino, alam kong wala akong karapatang bumalik, pero wala na akong mapuntahan. Tiningnan siya ni Lino. Ang kanyang mga mata ay matalim. Bakit ka bumalik, Isla? Anong kailangan mo? Doon na nagsimula ang luha ni Isla. Si Junjun, Lino. May sakit siya at wala na akong pera. Hindi ko alam kung kanino ako hihingi ng tulong kundi sa'yo. Ikaw lang ang kilala kong pwedeng tumulong. Narinig ni Lino ang yapak ni Hiraya. Alam niyang nakatayo ito sa labas ng pintuan, nakikinig. Ayaw niyang marinig nito,
ang anumang bagay na magpapalabas na totoo ang iniisip nito. Anong nangyari sa pamilya mo? Tanong ni Lino. Pilit na pinapanatiling walang emosyon ng kanyang boses. Si Kuya, namatay na siya sa aksidente, Lino. Sabi ni Isla, humihikbi. At siya ang nag-iisang natitirang alaala ko kay Kuya. Anak niya si Junjun. At ako lang ang natitira para sa kanya. Sa isang iglap, bumalik sa isip ni Lino ang pinakamatalik niyang kaibigan, si Marco, ang kuya ni Isla. Ang gieo-ma'am na sinabi ni Tita Cora tungkol kay Marco, ang nakaharap na litrato sa klinika. Naintindihan na niya, ngunit bago pa man niya maisip kung paano ipapaliwanag ang lahat, si Junjun, na nakakapit pa rin kay Isla, ay tiningnan si Lino at itinuro ang isang kuting na naglalakad sa labas ng bintana. Papa? Sabi ng bata, inosente at puno ng pag-asa. Napatayo si Lino. Hindi ako ang papa niya. Agad niyang nilingon ang pintuan at nakita niya si Hiraya. Ang mukha nito ay namumutla. Ang mga mata ay puno ng hinanakit at sakit. Sa isang iglap, nawala ito sa kanyang paningin. Alam ni Lino na narinig nito ang lahat at mali ang pagkakaintindi nito. Sinubukan niyang habulin si Hiraya, ngunit pinigilan siya ni Tita Cora. Lino, kalmahin mo muna ang sarili mo. At ikaw, Isla, magpaliwanag ka ng maayos, sabi ng kanyang ina. Pumasok si Lino sa kusina at nakita niya si Hiraya na abala sa paghuhugas ng pinggan. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Ang mga balikat nito ay bahagyang nanginginig. Hira, magulo ngayon, sabi ni Lino, hinawakan ng braso nito. Mag-usap tayo bukas. Ipapaliwanag ko ang lahat. Binawi ni Hiraya ang kanyang braso, hindi tumitingin sa kanya. Okay lang po, Doc Lino. Hindi niyo na po kailangang ipaliwanag. Ang kanyang boses ay tila malayo. Sige po, aayusin ko lang yung mga paninda sa tindahan. Lumabas si Hiraya. Iniwan si Lino na tulala. Ramdam niya ang pader na muling itinayo ni Hiraya. At sa pagkakataong ito, mas matibay ito kaysa dati. Nang gabing iyon, habang nasa loob ng kanyang kwarto, narinig ni Hiraya ang pag-uusap ni Isla at Lino mula sa kabilang pader na may siwang sa bintana. Kailangan kanya, Lino, sabi ni Isla. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Please, Lino. Sa bawat salitang iyon, nadurog ang puso ni Hiraya. Ang kanyang mga luha ay bumuhos muli. Ang lahat ng pag-asa at kaligayahan na kanyang naramdaman sa piling ni Lino ay naglaho na parang bula. Hindi na siya bahagi ng pamilyang ito. Hindi na siya nararapat. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Isla, bawat hikbi, bawat pakiusap ay tumagos sa manipis na dingding at dumiretso sa puso ni Hiraya. Kailangan kanya, Lino. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Para kay Hiraya, malinaw ang ibig sabihin niyon. Si Lino, ang lalaking unti-unting gumugunaw sa pader ng kanyang puso, ay may sarili ng pamilya. Isang nakaraang bumalik na kailangan niyang panagutan. At siya? Sino siya sa kwentong yon? Isang estranghera, isang pabigat, isang balakid sa posibleng muling pagbuo ng isang pamilya. Humiga siya sa kanyang higaan, yakap-yakap ang teddy bear na ipinanalo sa kanya ni Lino sa piyesta. Ang lambot ng teddy bear ay kabaliktaran ng sakit na nararamdaman niya. Ang teddy bear na yon ang simbolo ng kaligayahan na sandali niyang naramdaman. Isang patunay na may pagkakataon na siya ay naging bahagi ng isang normal at masayang gabi. Ngunit ngayon, ang saya na yon ay tila isang malayo ng panaginip. Hindi ako nabibilang dito. Iyan ang pamilyar na tinig sa kanyang isip na nagiging mas malakas ngayon. Kailangan kong umalis bago pa ako maging sanhi ng problema nila. Ang pag-alis ay isang bagay na sanay na si Hiraya. Isang paulit-ulit na tema sa kanyang buhay. Sa tuwing may nagiging maganda, sa tuwing may nakikita siyang pag-asa, kailangan niyang tumakbo.
Ito ang kanyang tadhana. Ang maging isang anino, palaging tumatakas, palaging nagtatago. Buong gabi siyang gising, nag-iisip, nagpapasya. Ang kanyang dibdib ay puno ng kirot sa bawat alaala ng kabaitan ni Tita Cora, ng sulyap ni Lino, ng paglalaro niya kay Bantay. Ngunit ang sakit ng pagiging hadlang ay mas matindi. Hindi niya kayang makita si Lino na nahihirapan dahil sa kanya o dahil sa kanyang presensya. Hindi nito matutulungan ang kanyang sariling pamilya. Nang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang maliit niyang bag na dati niyang dala. Ilang piraso ng damit, iyon lang. Tinitigan niya ang kwartong naging pansamantala niyang kanlungan. Hindi na siya mag-iwan ng bakas. Hindi na siya magiging pasanin. Bumaba siya sa tindahan. Ang munting Pag-asa sari-sari store ay tahimik. Nakalatag pa ang mga paninda, naghihintay sa mga mamimili. Ginugol niya ang ilang sandali. Tinitigan ang bawat sulok ng tindahan. Ang lugar na ito ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan, ng pag-asa, ng pagkakataong makalimot, kahit sandali. Ngunit ang lahat ay may hangganan. Kinuha niya ang isang maliit na papel at bolpen mula sa counter. Nag-isip siya kung ano ang isusulat. Isang mahabang liham ng paliwanag, ng pasasalamat, ng paumanhin, wala. Ang lahat ng yon ay magpapahirap lamang sa kanila. Sumulat siya ng iilang salita. Salamat sa lahat. Paalam. Hiraya iniwan niya ang liham sa ibabaw ng mesa sa kusina, kung saan tiyak na makikita ito ni Tita Cora. Isang huling sulyap sa bahay na sandali niyang naramdamang kanya. Ang kanyang puso ay parang nabasag na salamin. Bawat piraso ay may bahid ng lungkot. Lumabas siya ng tindahan, binuksan ng dahan-dahan ang kandado at muling sinerhan. Sa dilim ng madaling araw, walang nagpaalam, walang nakakita. Nagsimula siyang maglakad, walang direksyon, walang patutunguhan, basta lang malayo sa sinagtala. Ang baryong yon na sandali niyang pinangarap ay hindi na kanyang tahanan. Ang hangin ay malamig at ang kanyang katawan ay nanginginig hindi lang dahil sa lamig. Ang kanyang tiyan ay kumakalam, ngunit hindi lang iyon ang nagdudulot ng sakit. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay muling bumalik. Mas matindi ngayon dahil sa dami ng nawala. Pagkatapos ng halos 1 oras na paglalakad, nakarating siya sa isang waiting shed sa gilid ng highway. Wala pa masyadong sasakyan. Umupo siya sa malamig na semento. Hinintay ang unang bus na dadaan. Kahit saan pa ito patungo, basta lang makalayo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Iniyukom niya ang mga ito. Ang maliit na gawa-gawaang teddy bear na bigay ni Lino ay nasa ilalim ng kanyang bag. Isang paalala ng isang pag-ibig na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong mamukadkad. Biglang may narinig siyang tunog ng motorsiklo. Isang pamilyar na tunog na nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Huminto ang motorsiklo sa harap ng waiting shed. Walang plaka. At ang nakasakay doon. Saan ka pupunta, Miss Dimalanta? Ang boses, kilalang kilala niya. Si Berto. Kasama nito ang isa pang lalaki. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng pagtatagumpay at kasamaan. Naramdaman ni Hiraya ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mukha. Natunton na siya. At sa pagkakataong ito, wala nang tatakbuhan. Sumikat na ang araw, ngunit may kakaibang dilim sa loob ng bahay ng mga Valderrama. Nagising si Lino sa isang pakiramdam ng uneasiness. Tahimik ang lahat. Wala ang pamilyar na tunog ng pag-aayos ni Hiraya sa tindahan, ni ang ingay ni Tita Cora sa kusina. Bumaba si Lino, ang kanyang puso ay may kaba. Sinalubong siya ni Tita Cora na may hawak na isang maliit na papel. Ang mukha nito ay malungkot at puno ng pag-aalala. Anak, sabi ni Tita Cora, ipinakita sa kanya ang sulat. Kinuha ni Lino ang papel. Ang mga sulat kamay ay pamilyar. Salamat sa lahat. Paalam. Hiraya. Tila gumuho ang kanyang mundo. Si Hiraya. Umalis na siya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan
ng matinding takot at panghihinayang. Umalis siya. Bakit? Hindi ko siya naiintindihan, Ma. Dahil pinaniwala mo siyang may pamilya ka na, Lino. Biglang sabi ni Isla na nakababa na rin at hawak ang kanyang anak na si Junjun. Lumapit si Isla kay Lino. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Dahil sa akin, patawarin mo ako, Lino. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lino. Galit ang boses. Dahil kay Junjun, sagot ni Isla, ang kanyang boses ay nanginginig. Narinig siguro niya ang pag-uusap natin na naghahanap ako ng tulong para sa kanya. At nang tinawag niya kang Papa, iyon na siguro ang bumuo ng maling akala ni Hiraya. Nagulat si Lino. Pero sinabi ko sa'yo, hindi ako ang ama niya. Hindi ka nga ang ama niya, Lino, sabi ni Isla, umiiyak. Pero ang totoo, si Junjun, anak siya ni Kuya Marco. Biglang tumigil ang mundo ni Lino. Ang pangalan, Marco. Si Kuya, namatay siya sa aksidente, Lino. Patuloy ni Isla habang niyayakap ng mahigpit si Junjun. Walang alam ang magulang ng nanay ni Junjun tungkol sa kanya. Ako lang ang pamilya niya. At alam ko na ikaw lang ang pwedeng lapitan para kay Junjun. Na mahal mo si Kuya at tutulungan mo ang anak niya. Nagsimulang tumugma ang mga piraso ng puzzle sa isipan ni Lino. Ang alaala ni Marco, ang litratong nakaharap pababa, ang pag-aalala ni Tita Cora, ang salita ni Isla na ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya higit kanino man. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang kanyang pagiging mapanuri, ang kanyang takot na magtiwala, ang lahat ng iyon ay nagpabulag sa kanya sa katotohanan. Ang pamangkin ko pala siya. Bulong ni Lino, tiningnan ng bata na nakangiti sa kanya. At dahil sa akin, umalis si Hiraya. Biglang lumabas si Tita Cora na may dalang isang maliit na bag. Mula sa loob nito, kinuha niya ang isang simpleng gawa-gawaang pulseras na may maliliit na kabibe. Ito ang pulseras na nakita niya kay Hiraya. Naiwan niya ito. Sabi ni Tita Cora, hanapin mo siya, anak. Ibalik mo siya. Hindi lang siya pag-asa para sa kanya, kundi para sa baryo na ito. Para sa atin. Tiningnan ni Lino ang pulseras. Ang bawat kabibe ay tila naglalaman ng mga ngiti ni Hiraya. Pagsisisi, panghihinayang, at isang matinding pangamba ang bumalot sa kanya. Kung ano ang nangyari kay Hiraya sa kanyang pagtakas, hindi niya alam. At ang boses sa telepono, aalis ako, Ma, sabi ni Lino. Ang kanyang tinig ay matatag, puno ng determinasyon. Hahanapin ko siya. Mabilis siyang sumakay sa kanyang pickup truck. Hindi mahalaga kung saan. Hahanapin niya si Hiraya. Habang nagmamaneho siya, kinontak niya ang kanyang kaibigan na pulis. Tol, yung tawag mo sa akin nung isang gabi, sabi ni Lino. Habang hinahabol ang hininga. May nagtanong tungkol kay Hiraya. Sino yon? Yun ba, Lino? Di ko rin kilala. Naka-private number. Akala ko, baka kaaway mo lang na nag-prank. Pero mukhang seryoso, Tol. Narinig kong may babala sa kanya. Biglang sumikip ang dibdib ni Lino. Ang mga salita sa telepono. Nakikita ka namin, Hiraya. Hindi lang ito basta banta. Ito ay isang katotohanan. Hindi lang siya umalis dahil sa maling akala, kundi dahil sa takot. At ngayon, siya ay nag-iisa. May nakita bang kakaiba sa labas ng baryo o sa mga bus station? Tanong ni Lino. Ang kanyang boses ay nagmamadali. Oo. Tumawag sa akin kanina si Aling Nena. Nakita raw niya si Hiraya sa waiting shed sa highway, papalabas ng baryo. May motorsiklo raw na huminto doon. Mga dalawang lalaki raw ang gugulo ng itsura. Parang may bumulaga sa utak ni Lino. Ang motorsiklo, ang mga naghahanap kay Hiraya. Ang lahat ng yon ay nagtugma. Humigpit ang kapit niya sa manibela. Pinaharurot ang sasakyan. Hindi, bulong ni Lino. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Hira,
Lumaban ka. Papunta na ako. Lumiko siya sa highway. Mula sa malayo, natanaw niya ang waiting shed at sa ibaba nito, ang isang motorsiklo, 2 lalaki at si Hiraya na pilit na hinihila ng mga ito. Parang huminto ang oras. Ang tanawin sa harap ni Lino ay tila isang bangungot na nagkakatotoo. Si Hiraya, ang 2 lalaki. Ang isa ay nakahawak sa braso ni Hiraya at si Berto naman ay nakangisi. May hawak na isang maliit na kwaderno. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lino. Pinihit niya ng todo ang manibela. Pumarada ang pickup truck sa harapan ng motorsiklo, humarang sa posibleng daanan ng mga ito. Bumaba siya ng sasakyan, ang kanyang puso ay kumakalabog sa galit at takot. "Bitawan niyo siya!" Sigaw ni Lino. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na highway. Nilingon siya ni Berto, ang ngisi nito ay lumapad. "Aba, may kasama ka pa pala, Miss Di Malanta? Sino to? Ang bago mong tagapagtanggol?" "Hiraya." Nagulat si Hiraya nang makita si Lino. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Halo-halong gulat at pag-asa. "Doc Lino, umalis ka. Delikado sila. Hindi kita iiwan." Sigaw ni Lino, lumapit. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Hiraya, ngunit nakita rin niya ang kanyang tapang. "Isa ka ba sa mga tauhan ng tiyahin niya?" Tanong ni Berto. Sinuri si Lino. "Kung ganoon, kasama ka sa listahan. Ibigay mo sa amin ang librong yan, Hiraya, at hahayaan ka naming umalis ng buhay." "Wala akong alam na libro." Sigaw ni Hiraya. Pilit na kumakawala sa kapit ng lalaki. "Nagsisinungaling ka," sabi ni Berto, at akmang sasampalin si Hiraya. Mabilis na gumalaw si Lino. Hinarang niya ang suntok ni Berto at agad na sinapak ang lalaki sa mukha. Natumba si Berto, umalingaw-ngaw ang tunog ng suntok sa buong paligid. "Wala kang karapatang saktan siya," galit na sigaw ni Lino. Ang kasama ni Berto ay biglang sumugod kay Lino. Nagkaroon ng suntukan. Sanay si Lino sa pisikal na trabaho bilang doktor ng hayop, ngunit ang lalaki ay mas malaki at mas sanay sa pakikipag-away. Nasaktan si Lino, ngunit hindi siya sumuko. Si Hiraya ang iniisip niya. Kailangan niyang protektahan si Hiraya. POV, Hiraya. Nanonood si Hiraya sa nangyayari. Nakita niya kung paano sinasaktan si Lino. Ang kanyang puso ay nabasag muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi sa galit. Galit dahil sa pagpapahamak kay Lino, sa kabaitan ni Tita Cora, at sa sarili niyang kahinaan na patuloy na tumatakbo. Habang nakikipagbuno si Lino sa isang lalaki, si Berto, na nakatayo na muli, ay lumapit kay Hiraya. May hawak na balaraw. "Ibigay mo ang libro o tatamaan ang gwapo mong tagapagtanggol." Hindi makakilos si Hiraya sa takot. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Lino, puno ng determinasyon kahit sugatan, may isang bagay na nag-udyok sa kanya. Hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magtatago. May nakita siyang patpat na matibay sa gilid ng kalsada. Mabilis niyang kinuha iyon. Nang akmang sasaksakin ni Berto si Lino, nag-ipon ng lakas si Hiraya. "Wag!" Sigaw niya at sa isang mabilis na paghataw, tinamaan niya si Berto sa kamay. Nabitiwan ng lalaki ang balaraw at napahiyaw sa sakit. Nagulat si Berto. Hindi niya inasahan ang paglaban ni Hiraya. Sa pagkakataong yun, nagkaroon ng pagkakataon si Lino. Sa isang mabilis na maniobra, nagawa niyang makawala sa kapit ng kalaban at sinuntok ito sa panga. Dahilan para ito ay matumba at mawalan ng malay. "Hiraya, tumakbo ka!" Sigaw ni Lino, ngunit hindi siya tumakbo. Sa di kalayuan, narinig nila ang tunog ng sirena ng pulis. Isang motorsiklo at 2 patrol car ang papalapit. Marahil ay may nakakita at nag-report. Nawalan ng pag-asa si Berto. "Humanda kayo. Hindi pa ito ang huli." Banta nito bago tumakbo patungo sa kabilang direksyon ng highway, papalayo. Ang kanyang kasama naman ay nagtangkang tumakbo,
Ngunit mabilis na nahuli ng mga pulis. Lumapit ang mga pulis kay Lino at Hiraya. Sinimulan nilang tanungin sila. Nanginginig pa rin si Hiraya. Ngunit nakaramdam siya ng matinding ginhawa nang makita ang pulisya. Tiningnan ni Lino si Hiraya. Ang kanyang muka ay may pasa. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Lumapit siya. Hinawakan ang kanyang balikat. "Hira, ayos ka lang ba?" Tanong ni Lino. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pag-aalala. Tumango si Hiraya, umiiyak. Niyakap ni Lino si Hiraya ng mahigpit. "Hindi ko siya anak." Sigaw niya. Hindi alintana ang mga pulis sa paligid. "Pamangkin ko siya, Hira. Hindi ko alam kung bakit niya ako tinawag na papa. Pero hindi ko siya anak. Huwag mo akong iwan." Hinawakan ni Hiraya ang likod ni Lino. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga salita ni Lino, ang katotohanan, ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang maling akala ay parang ulap na dahan-dahang nawawala at ang sinag ng katotohanan ay unti-unting lumilitaw. Tiningnan niya si Lino. Ang mga luha ay patuloy na umaagos. Ang lahat ng nakaraan ay biglang nagkaroon ng linaw. Si Isla, si Marco, si Junjun. Hindi nga pala siya ang ama. Ang sakit at takot ay napalitan ng isang napakalaking pagkabigla at kalituhan. Nang matapos ang gulo, dinala si Lino sa isang kalapit na health center upang gamutin ang kanyang mga sugat. Si Hiraya naman ay sinamahan ng isang police officer para kunin ang kanyang pahayag. Ang kwadernong hinahanap ni Berto ay nakuha mula sa isang maliit na bulsa sa ilalim ng bag ni Hiraya. Isang bagay na hindi niya alam na naroon. Marahil ay itinago ng kanyang tiyahin. Ito ay naging susi sa pag-aresto sa iba pang miyembro ng sindikato. Nang magkita muli si Lino at Hiraya sa labas ng health center, tahimik silang umupo sa isang bangko. Ang kanilang mga katawan ay pagod. Ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng iba't ibang emosyon. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagpipinta ng kulay kahel sa kalangitan. "Hira," basag ni Lino sa katahimikan, ang kanyang boses ay bahagyang paos. "Pasensya na. Dapat ay ipinaliwanag ko na sa iyo ng mas maaga." Tiningnan siya ni Hiraya. Ang kanyang mukha ay may pasa, ngunit ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. "Hindi, Doc Lino. Ako ang dapat humingi ng tawad." Umalis ako nang hindi nakikinig. Akala ko pabigat lang ako na may sarili ka ng pamilya. Si Isla, simula ni Lino. Siya ang ex ko. Matagal na. Dati kaming magkasama sa kolehiyo. Si Marco, ang kuya niya, ang matalik kong kaibigan. Mahal ko si Marco na parang kapatid. Nagkaroon ng malaking problema si Isla dati. Kinuha niya ang ipon ko para lang matulungan ang kapatid niyang may bisyo. Doon kami naghiwalay. Nawalan ako ng tiwala. At nang mabalitaan kong namatay si Marco, lalo akong nawalan ng pag-asa. Hindi ko na inisip na makakapagtiwala pa ako sa ibang tao. Tumingin siya kay Hiraya. Si Junjun, Hira, pamangkin ko siya. Anak ni Marco. Hindi anak ni Isla. Nang mamatay si Marco, si Isla ang naiwan na tagapag-alaga. May sakit si Junjun at alam ni Isla na sa lahat ng tao, ako lang ang tutulong sa kanya dahil kapatid ko si Marco. Tahimik na nakinig si Hiraya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat detalye. Ang lahat ng hindi niya naintindihan ay unti-unting luminaw. Ang sakit, ang takot, ang pagdududa, ang lahat ay gumuho na parang mga baraha. Kaya ko iniyuko ang litrato ni Marco. Kaya ako nagpakalayo sa mga tao. Kasi nasaktan ako. At ayaw ko nang masaktan muli. Pero ikaw, Hira, ibang-iba ka. Humawak si Lino sa kamay ni Hiraya. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng ginhawa. Sa una-una, duda ako sa'yo. Pero nakita ko ang lakas mo, ang kabutihan mo, ang tapang mo.
At sa araw na nakita kitang pinagtanggol mo ang bata, naramdaman ko na may pag-asa pa pala akong magtiwala muli. Nang umalis ka, parang gumuho ang mundo ko, Hira. Patuloy ni Lino. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko kinaya ang ideya na mawala ka. Akala ko, mawawalan na naman ako ng mahalagang tao sa buhay ko. Hindi ko siya anak, Hira. Pero ikaw ang gusto kong maging bahagi ng buhay ko. Ikaw ang gusto kong makasama. Hindi ko nahahayaang tumakbo ka pa. Mahal kita, Hiraya. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Hiraya. Ang kanyang mga luha ay bumuhos muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng ginhawa, luha ng pag-asa, luha ng pag-ibig. Ang lahat ng kanyang pagdududa sa sarili, ang kanyang pakiramdam na hindi siya karapat-dapat, ang kanyang takot na maging pabigat, ang lahat ng yon ay naglaho. Mahal din kita, Doc Lino, sagot ni Hiraya, at sa wakas ay niyakap niya si Lino, mahigpit na mahigpit. Dito na ako, hindi na ako aalis, hindi na ako tatakbo. Pagkatapos ng ilang buwan, naging normal na ang buhay sa baryo Sinagtala. Si Berto at ang kanyang mga kasamahan ay nasa likod na ng rehas. Si Junjun ay gumaling at si Isla, sa tulong ni Lino at Tita Cora, ay unti-unting bumabangon muli. Hindi na siya babalik sa dati niyang buhay at pinipilit niyang maging isang mabuting ina para sa anak ni Marco. Ang munting pag-asa sa Sari-Sari Store ay mas masigla kaysa dati at si Hiraya ang nagpapatakbo nito. Naging masaya siya sa kanyang trabaho at naging bahagi siya ng komunidad. Ang mga tao sa baryo ay tinanggap siya bilang isa sa kanila. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan sa bakuran ng mga Valderrama, Hiraya, Lino, Tita Cora, Isla at si Junjun, puno ng tawanan at kwentuhan ang paligid. Ang ilaw ng buwan ay sumisinag sa kanilang mga mukha. Ito ang bagong pamilya ni Hiraya. Hindi niya ito pinanganakan, ngunit ito ang pamilyang pinili ng kanyang puso. Nang gabing iyon, matapos matulog si Junjun at si Isla, ay umakyat na sa kanyang kwarto. Dinala ni Lino si Hiraya sa lumang tulay kung saan sila nagkaroon ng sandaling intimate noong piyesta. Ang mga bituin ay nagkikislapan sa itaas, mas maliwanag kaysa dati. Dito sa Sinagtala, ligtas ka na talaga, Hira, sabi ni Lino. Hinawakan ang kanyang kamay. Ngumiti si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Oo, at dito, Lino, dito ko rin nahanap ang tahanan ko. Ang tahanan ko sa'yo at sa pamilya natin. Pinagmasdan nila ang mga bituin, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa para sa isang bagong simula. Ang bawat sugat mula sa nakaraan ay unti-unting naghihilom at ang bawat pagkakamali ay naging aral. Nahanap ni Hiraya ang kanyang tahanan, hindi sa isang lugar, kundi sa pag-ibig na nagbigay sa kanya ng lakas at pananampalataya. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya at Lino. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig, kundi tungkol din sa tapang na magpatawad, sa lakas na bumangon mula sa pagkakamali, at sa pananampalatayang mayroong liwanag kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na.
I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.